Naimbag nga rabii kada kayo amin, Shaq ni Dan Fronda, and welcome to Talk Time. Ayan mga kaibigan, nandito po muli tayo sa bahay po ng ating guest ngayong gabing ito. Ang isa sa tatakbo rin barangay captain dito sa Barangay Bantug, Umingan, Pangasinan, ang nag-iisang si Sir Domi Membrere Saberola. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ayan, kamustahin po muna natin yung ating mga nanonood po ngayong gabi ito. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. At iti kabsat yo nga tumartaray nga barangay kapitan dito barangay Bantog. Gigreet ko yo amin nga kabarangayang ngay ayatek. Si kayo ti gapuna ta Shaq nga tumaray nga kapitan. Tano no Shaq tumet ti magpagasatan ket ited kuntumet ti serbisyo nga totoo kada kanyayo. Ayan. Kamusta po kayo ngayong araw na ito, Kuya Domi? Okay naman ako. Ayan. Kamusta po ang buong pamilya po ninyo? Ay, okay naman kasi yung misis ko support naman sa akin yung asawa ko. Saka mga pinsang ko, mga pamangking ko, nandyan lahat, suporta lahat sa akin. Saka yung mga uncle ko, si Uncle Boy Saberola, saka lahat ng mga kaibigan ko, suporta sa akin. Ayan. Matanong ko lang po, Sir Domi, dahil may mga narinig akong chismis na dati pala kayong public official dito sa Barangay Bantog. Pakikwento po nga sa amin kung ano po kayo dati dito sa Bantog. Nung ako na-elect ako na kapitan noong 1989, nag-serve din ako na hanggang 1994 nung araw. Yes po. Naging kapitan ako nung araw. Tapos, alam nyo, naging konsyal din ako hanggang kay Dr. Carlos Badwa hanggang 2007. Hanggat nag-abroad ako, pumunta kami ng London ng asawa ko. At then, nagtrabaho ko ng 13 years doon sa hospital, nag-alaga ng mga matatanda. Kaya, naging caregiver ako doon. Sa panahon po na isa kayong kagawad, kapitan, sa panahon din nyo noon, kumpara sa ngayon, ano po yung mga natutunan ninyo noong naging kapitan po kayo dati at naging kagawad po kayo dito sa Bantog? Ay, marami akong karanasan. Yes po. Siyempre, ako noon, kasi pinakabata ako na kapitan nung araw. Ay, ilang taon po kayo noon? 22. Sa tingin niyo po, ano po yung naging laban or saan po kayo umangat? Bakit sa tingin niyo kayo po yung nanalo dati na kapitan? Kasi nung araw, nung si Presidente Cory, kung sino man ang pinakamaraming boto nung araw, siya ang magiging kapitan. Ang mga kalabang ko, yung mga lolo ko, mga uncle ko, nung araw. Mahirap po ang trabaho ng pagiging isang kapitan dati. Nung ako'y isang kapitan, lahat parang ako na lahat ang serbisyo. Kung merong ibibigay na sulat, ibibigay ko sa mga tao. Ganyan. Parang kasi bata pa ako nung araw. So in short po, qualified kayo dahil may experience na kayo sa public service. Kaya nga ako tumakbo para kapitan. Okay, magbibigay po ako ng tanong sa inyo, Kuya Domi, Sir Domi. Ready na po ba kayo? Sagutin yung ating 10 tanong para po sa inyo. Okay, unang tanong po. Bakit po kayo tatakbong barangay captain dito po sa Bantug? Sa anong dahilan at tunay na dahilan po? Kasi
kaya ako tatakbo ngayon, nakikita ko naman na parang kulang pa rin ang pagbabago sa Bantog. Gusto ko magkaisa kami lahat ng Barangay Bantog kasi parang naiiwanan na tayo sa mga iba-ibang barangay. Yes po. Yan ang punto ko sa aking pagkatakbo. Yan. Sa inyong karanasan bilang isang kapitan dati, parang gusto nyo lang ituloy ngayon eh. Tama po ba? Yun ang gusto kong ituloy pa, yung gusto kong ipakita sa mga tao na mahal ko sila. Oo, ayan. Next na tanong po natin, sa inyo pong palagay, saan pong direksyon patungo ang Barangay Bantog sa inyong pamumuno? Gusto ko yung magkaisa lahat ng ating mga kabarangay para gusto ko na magbago rin ang sitwasyon dito sa barangay. Apo. Kasi nga, kulang pa, marami pang kailangan dito sa Bantog. Tulad po ng alin? Mga dapat kailangan pantay-pantay ang pagtingin sa mga tao. Walang mahirap, walang mayaman. Gusto ko ibigay yung mapagbigyan lahat. Apo. Yun ang... Sa tingin niyo po, ano po yung isa sa nakikita niyong dahilan or pangangailangan ng pagbabagong sinasabi ninyo para sa Bantog po? Aside po dun sa pagkakaisa. Yung gusto ko, yung magkaroon tayo ng yung lahat ng tao dito sa Bantog, yung hindi pinipili yung serbisyo ng isang kapitan. Apo. Yun ang gusto ko. Sige po. Yan. Dapat una ang kapakanan. Serbisyo muna bago sarili. Yes po. Ayun po yung gustong sabihin ni Sir Domi. Next na tanong po natin, Sir, bakit dapat ikaw ang sumunod na maging kapitan namin? Dahil gusto ko rin paglingkuran yung mga tao na kasi dito sa barangay natin, yung kung sino yung malapit sa kumbaga sa uling, Malapit sa dalikan. Siya lang nabibigyan. So parang naniniwala po kayo sa kasabihan po na gano'n. Oo. Pagka ako nahalal na maging kapitan, gusto ko lahat mabigyan. Pantay-pantay. Opo. Ang susunod po nating tanong sa inyo, Sir, ay ano po ang inyong konkretong plano, policies para po dito sa Barangay Bantog? Una po ay ang safety. Ano po ang konkretong plano po ninyo and policies para sa safety po ng Barangay Bantog? Ay yung magkaroon ng curfew sa barangay. Yes. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. Yes po. Kasi mga kabataan, kung saan-saan sila pumupunta, Yes po. kailangan mamonitor natin mga yan. Yes po. Yan ang gusto. Dahil naniniwala din po talaga kayo na pag nagkaroon po ng curfew sa mga minors, magkakaroon po ng maayos na safety sa mga kabataan po din sa Bantog. Oo, para hindi yung mga magulang na mag-alala Opo. sa mga anak. Sunod po ay para sa livelihood program po sa Barangay Bantog. Ano po ang konkretong policy at plano po ninyo dito? Dito sa Barangay Bantog, puro naman dito eh. Ang kailangan lang dito sa Barangay Bantog yung magkaroon sila ng hanap buhay, mga pagkakitaan na mabigyan sila ng financial na para sila'y magkaroon ng hanap buhay. Apo. Para sa mga kabataan naman po, Sir Domi. Ang mga kabataan naman kailangan lang naman bigyan natin sila ng suporta sa mga kabataan ngayon. Suporta po in terms of mabigyan sila ng yung para
makapag-aral sila, Parang scholarship. scholarship. So, sa termino po ninyo, parang sinasabi ninyo na magbibigay kayo ng certain or limit lang na scholar po ninyo. O yun ang gusto ko rin yung mga mahihirap na pamilya para sila ay makapag-aral din naman. Hanggang college po ba ito? Hindi, hanggang kung kakayanin, Hanggang sa ibibigay ko sa kanila. Oo. Para naman po sa ating mga lola at lola na senior citizen, ano po mga plano po ninyo? Ang mga minamahal kong mga senior citizen, yung dating binibigay sa na 1% sa mga sa era natin, ibibigay ko yun kasi 20,000 ang binibigay a year. Apo. Dadagdagan ko pa yun. Yun ang gusto kong iparamdam sa mga senior citizen. Oo, kasi kailangan din po nila. Kailangan nila yun. Yun ang gusto ko. Ayan, para sa ating mga lola at lola. Lola. Sinisigurado po yan ni Sir Domi. Next question po ay, ano po para sa inyo ang serbisyo publiko? Ang gusto ko, gusto ko pantay-pantay ang serbisyo ko sa mga kabarangay ko. Yun ang gusto ko. Yun po yung ibig sabihin po ninyo ng serbisyo publiko. Publiko, yeah. Okay. Next po ay, naniniwala po ba kayo na sa mga chismis na nababasa natin, mga chismis sa tabi-tabi na pag ang politiko daw magaling lang pag eleksyon, pero pag nanalo na, mahirap nang hagilapin, mahirap nang hanapin, mahirap nang hinan. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi. Bakit po? Kasi, pag ako'y nahalan, amuda mo dito barangay tayo. When po? Kahit katukin nyo ako, andyan lang ako. Hindi ako ibibigay ko ang puso ko at lahat ng kaya kong ibigay sa barangay ko, ibibigay ko. Dahil po dyan, ito po yung kasunod na tanong sa sagot po ninyo. Sa tingin nyo po, ano po yung mga isang mahalagang bagay or isang bagay na kaya ninyo pong isakripisyo para sa paglilingkod sa ating mga kabarangay? Serbisyong totoo ang gusto kong ibigay sa kanila. Para at least maramdaman po nila yung sakripisyo po ninyo. Okay, next na tanong po natin. Naniniwala po ba kayo na pag tumakbo ka sa ganitong posisyon or sa kahit anong posisyon sa mga eleksyon, ay kailangan po ba dapat sapat yung inyong makinarya or kakayahan para manalo sa darating na eleksyon? Amuda mo di barangay nga nagserserbisyo pa. Yes, Hindi 1989 hanggang 94 naging kagawad mo. Amudan ti katatao ti barangay. Alam po nila yung mga nagawa ninyo. Yung nagawa ko. Yung ugali po ninyo. Yung ugali ko. Ayan. So, next na question po natin. Sa inyo pong obserbasyon dito po sa Barangay Bantog ngayon, sa tingin nyo, ano-ano po yung mga problema or pangangailangan ng ating barangay at paano nyo po ito masusolusyonan? Magbigay po kayo kahit 3. No. Ti problema dito yung barangay tayo nusin no ti asideg ti daligan ogingan. So, Timo-Ogingan. Well, So, ano pong solusyon ang gagawin nyo po doon? pero pag ako'y nahalan, lahat pantay-pantay ang gusto ko. Yung walang mahirap, walang mayaman. Kung ano man ang ibibigay ng gobyerno natin, lahat mabigyan. Pantay-pantay. Pangalawa po? Yun ang gusto ko. Pangalawa, yung gusto ko, yung magkaisa lahat ng kabarangay. Yes po. Oo. Ayaw ko yung nakikita ko ngayon yung parang huli na tayo sa mga ibang kabarangay. Apo. Kasi tayo, yung mga ibang barangay, maraming mga struktura na dumarating, di ba? Yes po. Tapos tayo, pupunti lang. Bakit kaya? Ganun ang... Sa tingin niyo po, ano po yung magandang solusyon para magkaisa po lahat ng mga kabarangay po natin para magkaroon po ng isang unity team? Ano lang naman yan? Pagka maganda ang
maganda ang pakikitungo sa kabarangay natin. Mahikayat natin silang na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Lastly po, pangatlo pong problema or pangangailangan. Ang pangangailangan dito sa barangay natin, dito sa barangay, kulang tayo sa kung ano yung gusto ng tao, dapat dinggin natin. Yun ang gusto ko. Serbisyo muna bago sarili. Gusto yung ganun. Okay, last na tanong po natin, Sir Domi. Irarank po natin itong tatlong words na ito from priority down to less much priority bilang isang tatakbong kapitan po dito sa Barangay Bantog. Unang word po natin ay malasakit, pangalawa, totoong serbisyo, pangatlo, pakikisama. Ano po ang rank number 1 po ninyo dito? Pakikisama. Pakikisama po. Pangalawa po? Ano yung una? Yung malasakit, totoong serbisyo. Malasakit muna bago serbisyo. Yun ang gusto ko. Yun po yung gusto po ninyo. Okay. Maraming salamat po, Sir Domi, sa inyong tiwalang binigay po sa amin at sa inyong mga maaanghang at gandang sagot. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang oras para kausapin po lahat po ng mga supporters po at mga hindi pa supporters ninyo para kayo po ay iboto ngayong darating pong eleksyon. Ay ayatek nga kabarangaya no sakto ti mapagasatan nga kapitan namnama inyo ti serbisyo nga si ipupuso ag nagserbi kada kayo ti kaya't ko suportaran da tano kasta ag kakaisa tayo tano di kurang ti barangay tayo kahit maramig kunto so nga handak ko mali nga lipatan no October 30 para kapitan. Handang maglingkod at makinig sa tao. Serbisyo muna bago sarili. Yun lang po. Maraming salamat po. Muli po ako po ang inyong kamarites, kaibigan at kampi. Ako po si Dan Fronda. Maraming salamat po.